Pilipinong gaya ng ating pambansang kamao Manny Pacquiao, Nonito Donaire, Donnie Nietes at marami pang iba, na which is yun naman talaga ang tama, ang panatilihing kalmado at always humble sa iyong mga nakakalaban at hayaang mga kamao ang magdikta at magsalita para sa iyo sa magiging resulta ng laban. Subalit ngayon nga po ay may isang Pilipinong kampiyon na lumabas at breaking the code of Filipino boxer champion ang tema ng kanyang karakas, na kung saan nga po ay binaliktad niya ang karakter ng isang nakasanayang palabas. Yung tipong siya yung nambuburaot at talaga namang nag-aangas. At kung hindi nyo nga po buong karakter ng pag-uusapan nating bida, subalit tatapot magkagayon man, bagamat likas na nga po sa pinag-uusapan nating bida kapag nasa ibabaw ng ring ang kanyang baratingas na galawan, eh hindi mo rin naman talaga maitatanggi ang kanyang angking galing at talento sa pakikipaglaban. Gaya na nga lang ng durugin at wasakin niya sa loob lamang ng 3 rounds, ang South African champion at nooy may hawak ng titulong WBO Bantamweight title na si Sulani Tete, na tila ba nawala ang galing at tigas ng matikman ang malamasong kamao ng kababayan nating si Janriel Casimero. Subalit para nga po sa hindi nakakaalam, noong mga panahon na iyon, si Tete ay isa sa mga kinatatakutan noon sa Bantamweight Division. At bukod nga po sa pambato ng Japan na si Naoya Inoue, ay isa rin itong si Tete sa talaga namang pinaka-iniiwasang fighter noon sa timbang na 118 pounds. Kaya naman atin nga pong lubos na kilalanin kung gaano nga ba kalakas ang pambato ng South Africa na si Sulani Tete bago makalaban ni Janriel Casimero. Year 2006, sa edad na 18, ay nag-umpisa nga itong si Tete bilang isang professional boxer. At sa unang 13 laban nito, ay 11 dito ay tinapos niya via knockout at 2 lang ang maswerteng nakaabot sa 12 rounds. At sa kasagsagan nga ng karir nitong si Tete, 5 sa kababayan nating Pinoy ang nakatikim ng bagsik nito. Ito nga ay sina Rexon Flores, Richard Garcia, Edward Pinerio, Jeter Oliva, at ang panghuli nga ay itong si Arthur Villanueva. Year 2010 na makatikim naman ang kanyang unang pagkatalo, itong si Sulani Tete, sa kamay ng kababayan niyang si Moroti M. Talani, via TKO sa round 5. Year 2014, ito naman ang kanyang kauna-unahang world title fight, na kung saan ang kanyang nakatapat ay ang nooy undefeated at isang Japanese fighter na si Teru Konishita. Sa laban ay nanalo nga itong si Tete by a unanimous decision at tuluyan niyang naagam ang bakanting IBF World Super Flyweight title. Year 2015, na makatapat naman ito ang isa pa ring undefeated na si Paul Butler, isang Briton, na nasa pangangalaga ng isang sikat na boxing promoter na si Mr. Frank Warren. Sa laban ay kumpiyansa nga itong sikat na boxing promoter na kakainin lang ng buong buo ng kanyang bata itong si Tete. Subalit kabaliktaran ang nangyari na kung saan ay nilamon nga ng buhay nitong si Tete ang pinagmamalaking bata nitong si Frank Warren, na kung saan ay natapos nga ang kanilang laban sa loob lamang ng 8 rounds at itinanghal ngang panalo si Tete via technical knockout. Pagkatapos nga ng naging laban ay talaga namang humanga ng gusto itong si Mr. Frank Warren kay Sulani Tete. Kaya naman sa mga sumunod na taon ay ito na ang naghawak dito. Year 2017, na maagaw naman itong si Sulani Tete ang WBO Interim Bantamweight title sa kababayan nating Pinoy na si Arthur Villanueva. At matapos nga ang matagumpay na pagkapanalo kontra sa kababayan nating Pinoy, 7 buwan lang ang lumipas ay muli nga lumaban itong si Tete kontra sa kababayan niyang si Benicio Gonya, isa ring Aprikano, na kung saan nga natapos ang kanilang laban sa loob lamang ng 11 segundo, na kung saan nakapagtala nga itong si Tete ng isang world record. Kaya naman itong ang si Tete ay talaga namang iniiwasan at kinatatakutan noong mga panahon na yan sa Bantamweight Division. Year 2018, nakilahok naman itong si Tete sa WSS o World Boxing Super Series. Isa itong tournament na nilahokan din noon ni Naoya Inoue at ng kababayan nating si The Filipino Flash, Nonito Donaire. At dito nga ay nakasagupa niya ang isa pang undefeated Russian fighter na si Michael Alayan, na tinalo niya by a unanimous decision. Sa kasagsagan nga ng tournament, makakalaban nga sana nitong si Tete ang kababayan nating si The Filipino Flash. Ngunit dahil nga sa hindi inaasahang shoulder injury ay hindi natuloy ang kanilang laban. At ang pinakamasama pa nito ay halos 1 taon din hindi nakalaban nitong si Tete dahil sa kanyang iniindang shoulder injury
Kaya naman ng mga panahon na yan, nagkaroon ng malaking pagkakataon ng ating bida na makapasok sa eksena, na kung saan matagumpay ngang naagaw ni Casimero ang WBO Interim Bantamweight title sa Mexicanong si Ricardo Espinosa Franco via knockout sa ika-12 round. Apat na buwan nga lang ang nakalipas ay muling ang napalaban ng ating bida sa isa pa ring Meksikano na si Cesar Ramirez upang depensahan ang kanyang hawak ng titulo, na kung saan ay nabaklas nga ang pustiso nitong Meksikano sa lakas ng suntok na inabot nito mula sa pambato nating si Casimero, at natapos nga ang laban sa ika-10 round via knockout. November 30, 2019, nang maganap nga ang laban sa pagitan ng pambato natin si Janriel Casimero Cuadro Alas at ng South African superstar na si Sulani Tete. Dito nga ay paglalabanan nila ang titulong WBO Bantamweight title na noong mga panahon na yan ay hawak nga nitong si Tete. Sa magaganap ngang laban ay may kartada itong si Casimero na 29 wins, 20 knockouts at 4 na talo. At ito namang si Tete ay may record namang 28 wins, 21 knockouts at 3 talo. Ang kanilang laban ay naganap sa Arena Birmingham sa bansang England. Sa magaganap ng laban ay talaga namang super underdog ang ating bida, at marami ang nag-aakala na ito ay magiging isang madaling laban lamang para sa pambato ng South Africa, na kung saan nga ay pinagpapalanuhan na agad ng promoter ni Tete na si Mr. Frank Warren ang mega fight showdown sa pagitan ng bata niyang si Tete at si The Monster ng bansang Japan na Oya Inoue, na kahit wala pang ang katiyakan na siguradong ang tatalunin ni Tete ang pambato nating si Casimero. Isa nga itong direktang pang-iinsulto sa pambato nating si Casimero, na tila ba tinanggalan na ng karapatan na makakuha ng mas malaki pang laban. Sa laban ay makikita nga ang height advantage ng Aprikano sa ating pambato. Okay lang din naman, sapagkat waipik naman ito kay Casimero. Madami mang binibitawang suntok itong si Tete, karamihan naman dito ay sa hangin lang tumatama. Samantalang ang ating bida ay paisa-isang suntok at maingat na nag-aabang na makakita ng butas sa kanyang kalaban. At pagpasok nga ng 3rd round ay dito na nagpakawala si Casimero na isang napakalakas na suntok na direktang sumapol sa sentido nitong Aprikano, na talaga namang halos magpawala ng kanyang ulirat. Nagawa pa naman tumayo nitong si Tete, subalit kitang-kita na talagang ininda nitong Aprikano ang lakas ng suntok na sumapol dito. Kaya naman hindi na binigyan ng pagkakataon ng ating bida na makaporma pa itong si Tete, dahilan para bumagsak muli ito at mapadapa sa ibabaw ng lona. Sa tagpong iyon ay bibilib ka nga rin naman talaga sa puso at tapang nitong African fighter, na kahit wala na nga sa kanyang balanse ay handa pa rin itong makipagsabayan. Subalit hindi na nga rin nagtagal ay hininto na rin ng referee ang laban, matapos muli nga itong tamaan ng malalakas na suntok. At itinanghal ngang panalo si Casimero via technical knockout sa loob lamang ng 3 rounds. Ang panalong ito nga ni Casimero ang nagbigay sa kanya ng titulong WBO Bantamweight title. At ang labang ito rin ang nagbigay sa ating bida bilang ika-4 na boksingero ng Pilipinas na nagkampiyon sa 3 magkakaibang weight division. Maraming pong salamat sa inyong pagsuporta sa ating munting channel.